Gusto mo iponin ko mga feedback sa BF at post ko sa Benguet Photographer at dito sa Pampanga. Kasi syempre may normal code of ethics din tayo mga videographer kapag nasa shoot. Syempre, ang asta mo, dapat photographer, hindi dapat bisita. May something, especially sa ugali ng client, mararamdaman niya yun, huwag yun natanggapin. Kasi hindi lang maganda yung kalalabasan eh. Keep it finesse regardless kung kamag-anak to o hindi. Keep it professional. Never loosen up. Pag inaya kang kumain, wag kang kumain. Honest to God, pag inaya kang kumain, wag kang kakain. Napaka-OT ng binayad. Sila yung super duper overprivileged as I want to empower you beginners. Nalakasan nyo yung loob nyo. Boom. Okay. Pero saan mo? 100% lakas. Uy, ang pangit. Nax! Gumawa ng Graham. Napakasarap. Pangit ko. Ha? Pangit ko. Wala kang magagawa, mukha mo yan eh. Kung pangit ka talaga. Ayop. Okay, so guys, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Ba't nakabaliktad yung mic ko? Ay. Okay, so today, may chismis tayo. May chismis ako sa inyo. Napakalupit itong pag-uusapan natin. About sa when should you actually deny a client? Kailan ka pwedeng tumanggi? Paano ka tatanggi? At ano yung mga parameters na dapat mo i-consider kung tatanggapin mo ba o hindi ang isang shoot? Yun ang pag-uusapan natin today. Pero first, magbasa muna tayo ng comments at magbigay muna tayo ng Graham sa kapitbahay. Wait lang. Okay, so Martians, from yesterday's video, wait nga, tama ba yung audio ko? Nag-intro, napakahina ng mic. Anyways, okay, so ito pala yung balita ko, Martians. Yung shoot yung vlog natin kahapon, na-copyright ako ng Bini, no? Hinagip ko lang naman sa speaker kasi nga testing tayo ng speaker, pero na-copyright tayo agad. So talagang from now on, medyo stricto tayo sa mga music, alam mo yun, na isasama natin sa vlog. But so far, yesterday's video, meron tayong 6 comments. Una sa lahat, shout out kay Joshua the Crafter. Sheesh, low-key Bini fan yan. Actually, hindi ako low-key Bini fan. Bini fan talaga ako. Ang bias ko sa Bini ay si Bini Mika at saka si Bini Sheena. Pero ang bias breaker, si Bini Joanna. Yun. Siyempre. So, next shout out kay John Santana. Good morning bro. Good afternoon sa'yo kung mapanood mo man to kasi yun yung oras ko ngayon dito. Maruashi na butap, solid ng speaker. Actually, oo, sobrang solid niya. Not just for editing, kasi ito na-testing ko na nga siya sa editing, yung vlog natin kagabi. Mas malinaw, mas narinig ko lahat, mas na-appreciate ko yung audio. Tapos, pwede rin siya for gaming. Ideal, best budget friendly na PC mic. PC speaker siya actually. Tapos, at Duel Vincent 1640, Kuya Marco, usapang portfolio po sana about freelance videographer. Siguro next video pag-usapan natin yan. At Spear V, anong camera at lens gamit mo, quiz? Kapag vlogging, ito. Para sa'yo Sync 1, 2, 3. Okay. So, ito yung gamit kong vlogging. Camera. Lawa 10mm f2.8 na merong Promise filter na 1.8 ang strength. Naka-cage A7S3. Comica VM40. Ulanzi TT38. Probably the best vlogging setup na mas re-recommend ko for honestly, daily vloggers, yung mahilig sa wide shots, hindi na mahilig mag-zoom ng ganito. Alam niyo naman. Ito yung masasabi kong best for now. I don't really like, hindi naman really like yung lens is like 16 to 28, 16 to 25, 16 to 35. Nabibitin ako sa wideness nun. It's not that wide for me. And okay lang yun na may capabilities. Really, preference lang. Plus, ayun, ayoko magkaroon ng medyo hassle. Gusto ko tutok, tayo,
deliver. Yun ang goal natin lagi sa daily vlog. Tutok tayo and deliver. So, kung nakarating kayo sa part ng video na to, alam nyo na lahat ng na-shoutout natin today. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, kung gusto nyo ma-shoutout, feel free to comment down below para masendan ko rin kayo ng blessing and abundance. Comment down below anything, hashtag Marco Mars, hashtag 365, 1 like, 1 daily vlog. Yun lang masasabi ko. Pero for today, ito may chika nga ako sa inyo. Magpapalit tayo sa podcast mode. Wait lang. Okay, so Martians, may lakad tayo today. So, you better buckle up kasi pag-uusapan natin to. Ang main topic kasi natin today is ito yung nabuo ko tong topic na to dahil sa Martian na nag-confess sa atin today about sa situation na na-experience niya. Siguro ang title ko dito is when saying no to a client is essential for videographers. So, kailan mo ba dapat hindian ang isang client or client inquiry? Siguro para sa akin, client inquiry. Yun yung pinaka-specific. Kasi ito yan. May nag-PM sa akin sa TikTok. Hindi ko na lang siya papangalanan for his own sanity. So, tatawagin ko rin tong Martian Confession. Ito yung sabi niya. Hello kuya. Sorry, ako ulit mag-a-ask po, ikaw lang malalapitan ko kasi. Sana malagay mo sa videos mo to, di ko to kakahiya. First time po kasi ako, medyo naiiyak ako. May client po ako na grabe pinagsasabi sa akin. Block niya pa ako sa last. Nag-pick po ako sa binyag. Tapos sa reception nila na 4 hours po ako. 2K lang yung bayad. Tas ako may mga di ako na pick na bisita niya. Sinasabi kasi nila ayaw, tapos sa CP na lang daw nila eh. Ako naman, di ko mahawakan lahat, di ko mapick sabay-sabay, tas mga kuha ko daw, alam mo na pangit, ganun, di ko po ma-explain, sana paalala sa mga iba mag-usap muna sina, bago sabak na kasi ako, grabe na edit pa yun. Tapos kakauwi lang after 2 days, hinihingi pa yung videos kung na-edit, ganun, tas siya pa nagagalit, nag-ask pa siya if pwede nung una 1.5 pa daw. Masakit kasi mga pinagsasabi niya kung ano-ano nag-ask siya sa iba, sinabi niya sa akin yun nung first, kaso mahal. Tas sabi niya, pinipilit ako, tas ganun din naman, madami pa. Paalala ko lang sana sa mga beginners na di masyado, tignan nyo muna, mag-usap kayo. Alam mo, sa totoo lang magulo siya mag-type, pero na-gets ko. Sana masagot kuya. Okay, so ganito yan. So, nag-inquire sa kanya si client. Friend daw ng girlfriend. Tama ba? Teka, basahin pa natin dito kasi chinat niya pa ako sa FB, tinanong ko siya. Ito yung sabi niya. Next. Friend po kasi siya ng partner ko, pinilit niya po ako mag-pick. Sabi ko, di po pang pro. Atas okay lang sabi niya. Nag-ask siya sa mga iba kaso mahal daw, tas sabi niya picture lang din. Tapos sasabihin niya sa akin, di daw ako pro, pangit gawa ko, ganun po. Dami niyang sinabi na di maganda pero post niya naman. So, pinost niya naman. Tapos yung mga picture sabi niya, papayatin ko siya, paputiin, ganun. Tapos wala naman sa usapan namin yun. Tapos ngayon, sinisira niya ako ngayon. Wala naman ginawa mali. Sabi niya pa sa partner ko kung pwede daw libre pa or pwede 1.5 na lang, babayaran niya. 200 plus, pick, unlimited shoots na yon. Pictures edited na po, limited time. Nasa 4 hours na ako dun sa binyag, tas reception. Ito po yung sample gawa ko. Putek. Literal na papayatin daw. Kung pwede ko lang ipakita sa inyo yung picture na literal na papayatin daw. Ginawa ko na. Pero alam nyo yung hindi ko gagawin yun. At tapos nag-send pa ng screenshot. Nag-send yung screenshot na yung girl, yung client niya na girl, kausap yung girlfriend niya, di kita pinapatulan kung ako sa'yo manahimik ka, wag mo ko sagarin. Isang post ko lang about sa work ng BF mo, wag ka mayabang, di maganda gawa ng BF mo at kilos nyo sa reception, dami nakakakita. Kala nga nila bisita lang si BF mo, di photographer. Tigilan mo ko ha sa sinasabi ko sa'yo, wag mo ko sagarin, di porket di kita papatulan ha. Wow. Ito pa, nag-send pa.
Ah, damn. For 2K na nga lang binayad, man. Tapos ganun ka pa? 2K na suntok. One like. One punch, guys. One like, one punch. Ito ba, sabi pa. Gusto mo iponin ko mga feedback sa BF at post ko sa Benguet Photographer at dito sa Pampanga. Honestly, kung ano kaya yung movement nito ni photographer na to sa event na yun. Kasi syempre may normal code of ethics din tayo mga videographer kapag nasa shoot. Syempre, ang asta mo, dapat photographer, hindi dapat bisita. Regardless kung kamag-anak ka or, alam mo yun, kaibigan ka ng kung sino man na nirefer. Ako honestly, nag-shoot ako sa birthday ng pinsan ko ilang beses na. Pero never akong umastang kamag-anak. Kaya at one point in my life, grande kasi lagi ang birthday ng pinsan ko. Nung one time na naimbitahan ako as a guest, parang sobrang ginhawa. Kasi lagi iniimbitahan ako, pinapag-shoot ako sa event or sa birthday binyag man ng pinsan ko. Pero hindi ako na-attend as a guest. Lagi ako naka-work mode. Hindi ako pwede mag-loosen up. So, na-experience ko rin to honestly. Ito yung kaibigan ng girlfriend niya, binayaran nga siya ng 2K. Pangit daw yung gawa niya, pero ito naman tinitignan ko yung photos. Okay naman, not bad. Actually, 3.5 pa nga presyo nito. Pwede pa to ng 3.5, binigay niya ng 2K. Si photographer naman, kung alam niya na ito yun guys kapag feeling nyo hindi may something, especially sa ugali ng client, mararamdaman yan, huwag nyo natanggapin. Kasi hindi lang maganda yung kalalabasan Ako nga may personal relationship ko sa mga kamag-anak ko. Ito rin yung sumira sa akin na binigay ko yung best ko, hindi ako binayaran ng tama. Tapos nung binigay ko naman yung best ko sa gawa ko, nalait pa yung gawa ko, either madilim or ang ikli. Kaya nakakasama ng loob talaga to. Especially ito naman, nakakatawa yung sitwasyon nito kasi 2K na nga lang yung binayad tapos sobrang OA pa ni ate, no? So, sa Martian na naka-experience nito, I'm sending you nothing but blessing and abundance and of course, all my positive affirmations na since beginner ka, lesson learned to sa'yo. Pero next time, you can handle this professionally by one, kung may nasabi man siya sa actions mo. Next time, keep it finesse regardless kung kamag-anak to o hindi. Keep it professional. Never loosen up. Pag inaya kang kumain, wag kang kumain. Honest to God, pag inaya kang kumain, wag kang kakain. Uminom ka lang ng tubig pero wag kang kakain, wag kang uupo. Umasta ka ng maayos na para talagang hiyang-hiya ka. Kung ayaw nilang mga tao na magpa-picture, pilitin mo. Kung binibigay nila sa yung cellphone mo, sabihin mo, hindi, ito po ang camera ang gagamitin ko kasi binayaran po ako para dito. Ako, ito example. Nag-shoot ako ng wedding, pinapatabi ako nung matanda. Alam mo sabi ko sa matanda, sinabi ko talaga to, nagtatrabaho po ako, sorry po, kailangan ko po tong shot na to. You can be kind to tell them na you have to do this kasi kailangan nyo pangalagaan yung feedback sa inyo ni client. Pero sa akin kasi medyo over si client dahil 2K lang naman yung binayad niya. Ay, ganda, may mga tao talagang gano'n. Kung sino yung napakaunti ng binayad. Sila yung super duper overprivileged as fuck. Sobrang overprivileged. Sobrang Gar, kung makita nyo yung picture na papayatin, ina. Yun ang masasabi ko. What the fuck? What the fuck is this shit? Papayatin? Paano mo gagawing oblong ang circle at gagawin mong ewan? Tangina papayatin daw, 'di ba? Putang yan, papayatin. Paano ka papayatin? Ang taba mo nga. Mag-exercise ka. Mute kill para sa inyo. Paano mo papayatin to, man? Tangina. Nakakatawa man. Nakakatawa guys kasi ewan ko. Ako na magbubuhos nito para sa'yo sa Martian natin dyan. Martian Confessions, ika nga. So, kung nakarating kayo sa part ng video na to, comment down below. 1 like, 1 Martian. Also, pwede kayo mag-confess sa akin. Pwede nyo ako i-chat sa TikTok. Pwede nyo ako i-chat sa Facebook page ko. I-confess nyo kung ano yung mga situation nyo. Bibigyan ko kayo ng tamang sagot siguro or ng tamang approach para sa bagay na yan. Pero nakakatawa lang kasi talaga to. 2K na nga lang. Gusto pa 1.5. Yung pinopost ko guys na mga jokes sa Facebook page ko. Na mga 1.5, 3K. Yung iba dun katang-isip ko lang. Yung iba dun make up lang na situation. What if kaya ganito? Tas post ko. What if kaya ganyan? What if may nag-post, looking for photographer. Yung ex-deal sana. For charity. Yung may service na sana. And kamag-anak ni. Di ba?
O, talibre na lang. Kung gano'n na lang din. Ilibre mo na lang yan. Wag na. So, one of our main goals today is to tell you guys, no? Sabihin sa inyo, yung tama, ganito kasi yan. So, when saying no to a client is essential for videographers, here's my first point about this. Or ito yung first, unrealistic expectations. You can say no when there is unrealistic expectation. But on a positive note, you can actually always have to find a workaround sa kung anong gusto nila. May mga client na gusto nila Hollywood. Pero yung pangbayad nila, tangina pang GCash mo lang. Pero mahahanapan mo ng workaround. Siguro sa akin merong two factors when it comes to considering unrealistic expectations. One is yung budget. Two is yung passion mo towards sa trabaho mo. Kasi kapag A, kamag-anak mo yan, or close friend mo yan, or super malapit sa puso mo yan, wala ka nang paki sa bayad. Pero kapag B, hindi mo yan kilala, ang unrealistic ng expectation niya, at napakamura ng gusto niya, malamang sa malamang aayaw ka na. Yun lang yun. Kahit ako hindi ko tatanggapin talaga. As in talagang, no, sorry po pero hindi natin maano yan. Hindi natin tatanggapin yan, hindi natin gagawin yan. So that's the first thing. Unrealistic expectations. Sobrang common nito, sobrang dami nito. At saka yun nga, kapag ina-expect ng client, magic yung ibibigay mo, pero hindi ka nila binibigyan ng oras, alam hindi nila kino-coordinate kung ano yung gusto nila, especially yung budget, okay lang na sabihin mong, sorry po, pass muna, or next time na lang po muna. Kasi, this way din, kailangan nyo maging honest. Kailangan nyo i-level down yung masyadong overhype na expectation ni client. Kasi minsan, bukod sa grabe expectation, gusto nila OA na expedited eh. Ito yan, Martians Kung hindi kaya ng budget nila, pag-effortin mo din sila on their end. Para sa akin lang naman ganun. If hindi kaya nila na ganito, hingin mo sa kanila yung mga bagay. Alam mo yun, give and take. Ganun lang, ganun ko siya nakikita. Always give and take. Pag hindi kaya ni client yung budget, sige. Pero may papagawa kay client na kailangan ko. Na, sige, kung hindi nyo kaya, ito na lang yung budget ko, pero ibigay nyo sa akin yung kailangan ko. Just like to all my friends, personal and close friends, sinasabi ko, halimbawa nagtatanong sila about sa wedding. Kung gusto nyo ng budget-friendly na wedding, let's say, magpapashoot sila ng prenup. Libre ko na yung prenup, hindi ko kayo sisingilin. Pero, dalhin nyo ako sa magandang lugar. Ganun. Transition muna tayo. Day to night, I think, in 3, 2, 1, para sa next. Okay, so, ito nga, nakapag-transition tayo. Ito lang yung masasabi ko sa sitwasyon ni ating Martian Confessor. Martian Confessor number 1. Okay. Ni-review ko na rin kasi, nalatag ko na rin kasi. So, kung nakarating kayo sa part ng video na to, I hope nag-enjoy kayo. Comment down below kung ano pa yung mga gusto nyong gawa natin ng Martian Confessions. Pwede nyo ako i-chat sa TikTok, chat nyo ako sa Facebook page ko, at the Marco Mars. Huwag nyo na rin kalimutan, syempre, na mag-subscribe kasi malapit na po tayo mag 52,500 Martians. Which is epic and crazy. And syempre, let's go back to sa pinag-usapan natin. So yun nga, as I was saying, on my end, or basically on your end, if hindi afford ni client yung budget mo, and there's also a parameter na gusto mo sana tanggapin yung shoot pero wala silang budget. So, ang gusto mo na lang din mag-end up dito sa project na to, gusto mo siyang maging part na lang ng portfolio mo. Kasi the best parts or the best ingredients in your portfolio are the ones that you actually did for free. So kapag di nila ma-afford yung budget, I think I'm just gonna do this for free. Pero also, since di nila ako kayang bayaran, magde-demand ako. Kailangan ko ng magandang lugar, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, para ma-deliver ko yung best na meron ako sa bagay na hindi nila ma-afford. Because basically, I know maraming beginners ang natanggap dyan ng sobrang common itong nangyari na to kay sir, na feeling niya hindi siya pro, tinanggap niya yung 2K, tapos nung tinanggap niya yung 2K, binarat pa siya ng 1.5, tapos binash pa siya, tapos tinreten pa siya. Sobrang common ito among beginners. Ito lang masasabi ko na pro tip sa inyo talaga. If hindi nila afford yung TF na gusto mo, or at least they meet the bare minimum, do your best. Or just basically just do it for free. Kasi if you do it for free, that way,
the most honest thing na mangyari is wala silang karapatang magreklamo. Yun lang yun. Sobrang daming overprivileged na tao. Masasabi kong overprivileged yung client na yan kasi 2K na nga lang yung binayad. May gana pa siyang magreklamo. Sa akin yung 2K na yan, ano ko lang yan? Transpo lang yung 2K na yan. And also sa part ni beginner, wag kasi kayong tatanggap ng 2K, 3K, 4K. Siguro pwede nyo tanggapin 4K, pwede nyo rin tanggapin 3.5. Pero anything below 3K is a red flag. And I think, kahit ba sabihin yung beginner kayo, kaya nga kayo beginner. Pag beginner ka, lahat ng output mo is passion. At syempre, pag 100% confident ka na, atakihin mo na. At syempre, ang safeguard mo, gawin mo siya for free kung alam mong hindi ka confident sa skills mo. That way, hindi ka magiging responsible at magiging liable kung pumalpak ka man. And always, ito yung number 1 na sakit ng mga videographers, photographers na nagsisimula. Etiquette. Yung asta, na namatay na yung orange, hindi na kinaya yung sobrang init na sinasabi ko. Yung asta nyo, yung pakikitungo nyo, yan yung pinaka nagde-define sa inyo as a shooter. Yan yung pinaka sobrang critical niyan. Dahil sa event pa lang, sa event sabihin natin sa pinaka event like a birthday, yun nga, binyag, debut, napakaraming taong manghuhusga sa'yo, lahat ng tao nakatingin sa'yo. Kasi ikaw ang tagapitik lang. Ikaw ay photographer at cameraman lang. Number 1, nakakatawa, so ironic because I always post dark joke na memes on my Facebook page. Pero I will tell you, attitude is the most important thing sa shoot. At yung pag-asta nyo sa shoot mismo. Pero dapat kasi din, bukod sa mabait kayo, dapat aggressive kayo. Aggressive kayong, alam mo yung kailangan ko to ma'am. Kasi pag hindi ko to nagawa, kayo rin ang mawawalan. Kayo rin yung magkukulang. Kayo rin yung maghahanap. So kailangan ko to. Kung ayaw ng mga taong magpa-picture, wala kayong magagawa, kuha na ko kayo ng candid. Explain ko, ma'am, ayaw nila eh. So, wala tayong magagawa. Ma'am, hindi po kaya ng 2K yung pinapashoot nyo sa akin. Given po kasi na importante ang gamit ko po at mahal po ang gamit ko. Hindi ko alam, siguro, Martians, no? I want to empower you, beginners. Nalakasan nyo yung loob nyo. Kasi kung wala kang lakas ng loob dito sa industriya, kakainin ka ng buhay ng kliyenteng sobrang barat, sobrang pangit ng ugali. Kakainin ka ng kliyenteng grabe man lowball, kakainin ka ng kliyenteng gusto gawing maganda yung itsura nila kahit hindi naman talaga, kahit kataing-tain naman talaga yung itsura. Kahit alam mo sukang-suka ka na pero kailangan mong picturean kasi trabaho mo yan. At pero part ng trabaho natin na ipaintindi sa kanila na hindi magic yung ginagawa natin. Sobrang simple lang nun. You can be kind and you can explain na hindi magic yung ginagawa natin. Kung mataba si client, di mataba. Ako na-receive ko na rin yung comment na yan before, papayatin daw. Paano? Siguro nung panahon ko na nagsisimula ako, kaya ng AI. Kung gusto niyang papayatin siya, try mo AI. I-generative fill mo, i-crop out mo dun sa picture, i-generative fill mo, gawin mong blonde, gawin mong American, gawin mong blue eyes. Diba? Pero kasi you have to tell the client na sobrang binarat ka. Ma'am, I don't think possible na papayatin ka. Siguro mga mga 20,000 sit-ups, 10,000 kilometers in one day pag nagawa mo yung sureball, ma'am, maganda yung kalalabasan nun. Ito namang mga client na to, ewan ko ba, bakit, tamo napapalayo na yung mic ko, hahampasin ko yung puking inang yun eh. Bakit sasabihin, napapayatin mo ko kung ang jubis-jubis mo naman? Hindi naman pwede yun. Pero kasi, kung gusto mo silang magmukhang payat, I think kuha na mo sila ng higher angle para kita yung curves, accentuated. Too much nga lang din pag inedit kasi yun nga lang 2K lang yung binayad sa inyo. Hindi kailangan maintindihan ng mga tao. Kailangan maintindihan ni client yung mga limitasyon nila sa pinagpapagawa nila sa inyo. Ganito lang ang technique dyan. Kung gusto nila papayatin ka or papayatin sila, ma'am, sige, pwede natin kayong papayatin at paputiin. At kung gusto maging blondie, American, blue eyes, Norwegian, pwede naman po. Pero hindi magiging tama yung kamay mo dahil sa AI nakaganon yung kamay. Di ba? Mga nakaganon AI. Pero honestly, pwede mo yung gawin. Ganito yan ang technique dyan. Sasabihin, ma'am, pwede natin gawin yung gusto nyo. Pero mag-a-additional po tayo. Kasi
medyo complex po yung pagpapapayat ng subject sa isang photo. Yun yung I think pinaka-professional answer na pwede mong sabihin sa kanya. Everything na a client requests or a client na extra, yun yung opportunity na pwede kang magpa-additional. Kasi totoo naman, additional talaga, it's additional work. Walang ibang sagot diyan, additional 'yan. Ngayon, yung mga gumagawa ng libre na lang to, libre na lang 'yan, hanggang doon na lang sila. Hanggang diyan na lang sila. Pwede mo sila maging long term, pero yung susunod na bayad ganun pa rin. Pwede kang makakuha ng bonus, pero yung susunod na bayad ganun pa rin. It's good. It's okay to be good. But it's also okay kung may magiging benefit ka. Kasi honestly, lagi mong iisipin yung kapakanan ng portfolio mo, yung kapakanan ng camera mo, at yung kapakanan mo, yung mental health mo. Yun lang yung akin. Yun lang din yung akin talaga. Isipin nyo ha, gagawin mo yung best mo sa isang once in a lifetime na event na binyag. Tapos sa susunod na event, uulitin mo na naman. Anong gain mo dun? Anong mangyayari sa'yo dun? Diyan ka na lang ba forever? Forever na lang ba ganyan TF mo? Ilang beses mo ba kailangan maghirap tapos para lang mag-upgrade ng gamit? Para lang gumaling? Para sa susunod mong rate, ganun pa rin. Hindi ganun. Hindi po ganun. Kung ako sa inyo, kung baguhan kayo, mag-start kayo sa 3.5 or sa 3K. Anything below, auto pass. Kung may nire-request si client na specific, additional 500, additional 1K, kung saan kayo komportableng gawin. Kasi ang mga photographer, videographer, bukod sa araw ng event, ang binayaran sa inyo, hanggang pag-uwi, may gagawin pa din po kami para sa mga kliyente na napakatigas ng ulo na hindi mo alam kung hugis diamond ba yan o ano bang hugis ng itsura ng kliyente mo. Ano ba yan? 'Di ba? Ano ba yan? Anong gagawin natin diyan? Teka lang ha, itong client ko naman kasi nagrereklamo naman kasi nakakuha sila ng raw video, hindi nila alam. Teka lang. Okay, so Martians, ayun, may hinahandle din ako at dinidifuse din ako ng situation ngayon kasi yung client ko naman nagrereklamo bakit daw black and white yung raw files na nakuha nila. Ang sinend kong file is slug3, sgamut 3 cine, 42210 bit na 4K. Ito yung kulay niya kapag walang kulay. So nagtataka sila bakit daw ganun. Bakit daw hindi kasing level ng cellphone nila at Osmo Pocket nila yung kulay. Hindi daw nila ina-expect na professional editor yung mag-edit ng raw videos. Kaya ito guys, ito yung perfect example like right now, ito yung nangyari sa akin. And this also, I think yung mga beginners may makuha kayo dito. Tingnan yung sinabi sa akin ng client. Hindi naman kasi professional editor yung mag-edit ng raw videos. Kaya in-expect namin na raw ay parang halimbawa gamit yung cellphone namin, nag-video kami or yung Osmo Pocket. Yung video namin hindi ganyan ang nakukuhang video, di ba? Di ba during our shoot, nag-shoot din kami ng behind the scene using only the camera of our cellphone at Osmo Pocket? Wala kaming mga high-tech na mga lenses mo, pero aux naman behind the scene videos namin. Alam niyo yung sinagot ko, Martians? Eto. Ang di ko po magets, ma'am, dineliver ko naman yung quality na deserve nyo more than cellphone at Osmo Pocket. Magagamit nyo for long term, hindi nagdi-decrease yung pixelation over time dahil raw. Napakaraming endless na possibility na makulayan dahil Korean yung theme. If cellphone type level quality color naman po pala gusto nyo, sana po, sinabi nyo po sa akin from the start. Pero kasi sa akin, deserve nyo yung max quality na meron ako dahil yun yung best and binigay ko yung quality worth 100k at an affordable price kasi naniniwala ako sa potential ng business nyo. Totoo yan. Ganon ko nakikita yung work na worth 100k yung lagi kong tinatrabaho. And I believed ever since up until kitain ko na yung 100k plus na yan. So, what can you guys actually take away from this? Sa lahat ng nai-encounter nyong clients na medyo either mainit or may miscommunication, you can always diffuse everything with a positive affirmation. You can always diffuse every situation properly, address everything properly. Hindi niya kailangan mauwi sa pag-rant sa Facebook. Hindi niya kailangan mauwi sa, alam mo yung patamaan sa Facebook o demandahan. Wala na nga budget yung client, idedemanda ka pa. So nila kukunin yung pandemanda nila kung 2K na lang yung budget nila, di ba? Pero ito naman ibang case tong akin. It's a form of miscommunication. Kaya dinefuse ko yung situation, in-explain ko ng maayos kung ano nga ba yung raw. Kasi ina-expect nila yung raw ay
colored na or ganito niya. Ang binigay ko sa kanila yung pure high quality type shit na raw. Talagang raw na only the gods can touch. Alam mo yun? Yung raw na only a pro grade class S video editor ang makakagalaw. Kahit naman beginner magagalaw to actually. I-YouTube niyo lang how to convert SLab3 to Rec 709. Pero sa mga beginner Martians, photographers, videographers out there, kung ano man ang extra na hinihingi sa inyo ni client, pwede nyo yung gawing additional. There's no shame in that. There's no guilt in that kasi trabaho yan. And kung may mga sinasabi man si client na ganito, like for example, sa situation nito ni Martian natin, hindi niya nagustuhan yung binyag. Ang akin siguro sa akin, ang sasabihin ko dun, ma'am, sorry po kasi hindi kasama sa photo editing process yung body enhancement natin. Ang possible po na gawin natin dyan is mag-additional tayo para pwede namin kayong gawa ng paraan na mapapayat sa video. I mean sa photo. Pero yung mapaputi, hindi po pwede. Ay possible siya yung mapaputi. Ngayon, may sinabi din na hinihingi yung video, ma'am, if kailangan nyo po yung video, additional din po to. Ganon ang diskarte as a beginner. Siguro kasi mahina pa loob talaga as a beginner. So, kailangan yung lakasan yung loob nyo kasi kakainin kayo ng buo. Pag hindi kayo hindi sa masama ugali. Marunong kang ipaglaban yung tama. Marunong kang manindigan. Kasi these are qualities that you need someday if you're going to be a studio owner, a leader, if you're going to be a good example sa mga beginners. Kailangan lakasan mo yung loob mo sa umpisa. Kapag di malakas ang loob mo, mag-i-stay ka dyan forever hanggang maulit hanggang ang maging TF mo lang na max is 5K. Hindi ka nakakaabot sa tier ng 10K, 20, 30, 40, 50. Kailangan yung lakasan yung loob nyo. And I guess dito ko muna tatapusin tong video na to. And sana may mga natutunan kayo. Sana mag-subscribe kayo. And of course, alam nyo na. Sa pagtatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe. Like and subscribe na lang, you know. Make sure to like, comment, share, and subscribe para may good vibes. I'm sending you guys nothing but blessing and abundance. And of course, all the positive affirmations na kailangan nyo sa araw-araw na buhay. Ang lahat ng bagay po ay may diskarte as long as hindi ka maarte. At syempre, ikaw yan. Pag di mo nilaban, talo ka. Pero laging nyo tandaan kasi talaga, pag nilaban nyo sa tamang paraan na positive, na maayos na approach, everything's gonna turn out really well. Yun lang masasabi ko. Peace out.